Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Jason D. Navarro at ito ang ating mga balita. Unahin natin ang pangunahing balita ngayong gabi. Matinding pinsala ang iniwan ng bagyong Kalmaik na lokal na tinatawag ng bagyong Tino matapos nitong manalasa sa iba't ibang bahagi ng bansa noong Nobyembre 2025. Ayon sa mga ulat, mahigit 60 katao ang nasawi, libo-libong pamilya ang naapektuhan at maraming lugar ang lubog sa baha. Narito ang detalyado ulat mula sa aming field reporter. Magandang hapon, narito po kami sa isa sa mga lugar na labis na apektuhan ng Bagyong Tino, kung saan makikita pa rin ang pinsalang iniwan ng bagyo. Kabilang sa mga pinakamalubhang na apektuhan ang mga lalawigan sa Hilagang Luzon at Bicol Region, partikular ang Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Albay at Camarines Sur. Sa mga lalawigan ng Cagayan at Isabela, umapaw ang mga ilog tulad ng Cagayan River, dahilan upang lubog sa baha ang maraming barangay. Sa ilang lugar, umabot hanggang bewang at bubong ng bahay ang baha. Dahil sa matinding epekto ng bagyo, mahigit 60 katao ang kumpirmadong nasawi. Karamihan ay dahil sa pagkalunod, pagguho ng lupa at pagbagsak ng mga puno at poste ng kuryente. Sa mga bulubundukin lugar ng Quezon at Aurora, nagkaroon ng landslide na nagbaon sa ilang bahay. Ilang pamilya ang natrap at agad inilikas ng rescue team. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, ay mahigit 300,000 siyam na po katao o libong-libong pamilya ang naapektuhan ng bagyo at inilikas sa mga evacuation center. Suspindi rin ang klase at trabaho sa maraming lugar. Naranasan ang malawakang brownout at pagkawala ng signal na lalo nagpahirap sa rescue team at relief operation. Agad naman rumisponde ang mga rescue team, pulis, militar at volunteers na mamahagi sila ng relief goods tulad ng bigas, dilata, tubig, kumot at gamot sa mga pamilyang naapektuhan. Maraming salamat sa inyong ulat. Matapos umupa ang bagyong Tino, nagsimula naman ang clean-up operation at damage assessment sa mga apektadong lugar. Malaki rin ang pinsala sa sektor ng agrikultura, lalo na sa taniman ng palay at mais sa Isabela at Cagayan. Nakaapekto sa kabuhayan ng maraming magsasaka. Ayon sa mga eksperto, pinalakas na mainit na karagatan ang bagyong Kalmaik dahilan upang mas maging maminsala ito. Muli rin pinaalalahanan ang publiko na sundin ang babala ng mga otoridad at maging handa sa panahong sakuna. Ang bagyong Kalmaik o Tino ay isang malinaw na paalala na kalaganan ng disaster preparedness, disiplina at pagtutulungan ng komunidad. Ito ang ulat na mayan. Ako si Jason D. Navarro. Magandang hapon at maging manatiling ligtas Pilipinas.